Aray sa mga bantay, panoorin po natin. Bakit Jake ang name mo, Ate Jake? Yun po yung binigay ng nanay. Ng nanay mo. O nga naman. Hindi kasi lalaki. Hindi ka tumanggi. Hindi po. Dala ko lang. Okay. Kailan at paano nakagat ng aso yung anak mo? Isang anak lang ang na... Opo. Ano Opo. nangyari? Iniwan ko po yung anak ko, gawa po ng nag-deliver po ako ng paninda ko. So, nagbantay po ng anak ko. Yung anak ko lang din na 12 years old. 3 taon po yung anak ko nakagat. Ngayon po, nung pag-uwi ko po, yun na po yung balita sa akin kasi nakagat nga po yung anak ko. Tapos nangangat-ngat po talaga yung mga ganito niya. Ngayon po, ang ginawa ko, pinuntahan ko sa Ate Jo. Sabi ko, Ate Jo, hindi ako papayag na hindi malunasan yung anak ko. Kasi murang edad niya yun, mama. Hindi, kumbaga, buhay na kasalalay ng anak ko. Kung ako nga makagat, hindi ako papayag. Lalo pa kayong anak ko, ganun kamurang edad. Ngayon po, Hindi lang ko basta po siya. kagat, parang Ngat-ngat nilapa. po talaga. Opo, nilapa. Tapos nakaladkad pa po yung anak ko noon. kaladkad. 3 years old. Po. Tapos ngayon po, nakipag-ugnayan ako sa kanya, nantay ko kasi nagtinda din po siya. Ngayon, tinanggi po niya na hindi sa kanya. Kumbaga ako po nung una, nangusisa rin ako sa kapwa kabataan, yung talagang report nila, tagang aso niya yung nakagat sa anak ko. Itong aso ba na ito ay pakalat-kalat lang? Opo, marami po talaga kung sa alaga, marami siyang alaga, 10 aso, 5 pusa. Alaga ng alaga din naman niya kayang responsibilidad dyan sa mga alaga Kasi niya. kung 10 naman din ang aso mo, ay mahirap talagang hindi ikaw mapagbintangan. Kung nakakawala itong mga aso mo, no? Opo, nakakawala Diba? po yung mga alaga Tama niya. naman. Hindi, diba? Real talk lang. Parang pag sinabi mo, hindi ko aso yan. Isa lang aso ko, paano nangyari? Yung kapitbahay, ang dami. Hindi eh. Siya yung may 10 aso. Okay. Ilan ang pusa niya? 5 po. 5 pusa. Diyos ko. Buti hindi nag-aaway yung... Okay, so napa-injection mo ba yung anak mo? Una po, nilunasan ko lang po muna siya ng tando. Kasi po, nag-deliver ako ng paninda ko. Kailangan ko pa po ipamili siya ulit. Basta Ay, 24 hours lang yun, dapat Hindi napa-injection po, na. kinabukasan, pumunta po ako ng barangay namin, nakipag-ugnayan ako kasi wala pa akong kakayahan pambayad, ma'am. Kasi may kamahalan po yung injection noon, anti-rabies. Ngayon po, nagkataon kasi na walang gamot, nagkaubusan. Obligado po kami sa labas magpaturok. Ngayon po, hiningian po kami sa labas ng 5K. Pinag-deliver pa ako, 2,000 mahigit lang po yung kikitain ko, hindi pa sapat. Kumbaga, nakipag-ugnayan ako sa kanya na magtulungan kami. Kaso lang po, ayaw talaga niya. Kasi Pero na-injectionan na. napa-injection ko po. Kasi nung humapit po ako, nung humapit sa paninda ko hanggang makaya ko siyang... After ilang oras? Ano po, April 29 ng hapon nakagat. May 2, sinugod ko po muna siya din, nanghiya ko ng hatian. Kahit maghatian po kami, dito siya pumayag. Naano ko na ipapunta ko siya ulit sa injection na May 6. Doon ko na po siya napaturukan. Ginawa ko Ano po siya sabi ng ng paraan. doktor? Pinagalitan Okay lang po daw ako yun? kasi... Pinapapagalitan ka talaga. Opo, kasi sa ganun daw pong case, dapat 24 hours lang daw po na itakbo na agad. Hindi, pero okay naman yung anak mo ngayon. Doon na in-inject sa sugat, no? Nung ano po ma'am, nung May 6, medyo may sinat siya, kaya ginawa ko na po taga ng paraan. Pero doon Dapat nga in-inject. sa Antay-Lazaro kami, binigyan ng referral. Sa kung ma'am, wala po kami kakayahan na pamasahe doon, napakalayo namin, Montalban lang. So ngayon, okay na siya. Okay na po kasi ma'am, nilunasan ko, tas hapit ako ng hapit ng paninda ko para may pampatulong lang. 5K kasi hiningi sa amin. Oo. Pero nakapagbigay na ba siya? Hindi po. Talaga? Marami na pong nakagat din niya sa ano niya, hindi lang sa anak ko. Pero naka-injection kaya yung mga aso niya? Ayun po, hindi ko lang alam sa kanya, ma'am. Malalaman natin, tawagin natin ang may alaga sa asong kumagat daw sa anak ni Jake. Jo, pasok! Ang kapal na mo, mama! Ka! Mas ka! Kahit minsan, dinakot aso ko! mo, hindi mo ginampalan. Alaga ka ng alaga. Hoy! Kung sa'yo sa sitwasyon yung anak ko. Hoy, 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 hoy! Hindi yun mangyari kung hindi yun nakawalang aso at hindi nakagatanak. Magrireklamo ba ako sa'yo? Nasaan ka ba kasi? Di ba 3 taon yung anak mo? O ba't pinababayan? Pabayaan. Nagtinda ako, binabantayan ko lang din sa Ate Jo, diretsahang tanong ho. Ayaw mo daw panagutan ang ginawa ng aso mo na kinagat ang anak
ni Ate Jake. Totoo ba na ayaw mong panagutan yung pangangagat ng aso mo? Opo. Dahil may nakakita pa hindi talaga aso ko ang nakakagat. Dahil yung aso nasa loob ng pamamahay ko. Ilan ho yung aso nyo? Bali, 5 po yung maliliit, 4 yung malalaki. Pero yan naman ay Nasa loob po ng bahay. pero may mga anti-rabies. Opo, naka-injection po yung mga aso ko. Hindi nga. Meron po, ma'am. Kasi pwedeng magpapunta eh. Ang barangay merong pa-anti-rabies yan. Barangay ko, mismo. Every year, once a year. Pero kayo lang daw po kasi ang may ganun karaming aso doon. Marami rin pong aso sa labas ng sa labas ng bahay ko. Marami sa kasi yun squatter area, di ba? Marami rin ho may mga aso doon. Kaso yung aso ko lang ho, talagang pinagbibintangan niya. Paano mo nasabing aso niya, Ate Jake? Kasi po yung galing po ko pagtinda, ngayon po yung salubong ng anak ko, ngayon po nangusisa ako sa labas, yun din yung sinasabi ng mga kapwa kabataan. Talagang aso niya po yung tinuturo. Wala bang CCTV doon sa lugar nyo? Wala po. Yung anak mo 3 taon gulang na. Hindi ba nagsalita? Yun din po tinuro talaga ng anak ko, ma'am. Kaya mas lalo na ako naniwala kasi siya na yung nagturo. Actually, Ate Jo, hindi natin ipipilit kasi dinedenay mo naman, no? Yes, Mahirap yon. Pero kung nagkataon ba na kunwari lang na aso mo talaga at natuluyan yung bata, Magpapa-inject ako, ma'am, kung talagang aso ko talaga, ma'am. Pa-inject ako yung anak niya, pero talagang hindi ho yung aso ko. paano nyo po malalaman hindi Ma'am, may nyo naman nakakita naman nakita? po kasi, yung kapitbahay, di ba, nasa kapitbahay namin siya. Andun mismo yung mga iba rin nakakita na nagtitinda rin. Yung aso daw? Yung aso, nasa loob ho ng bahay ko, sir. Hindi, kaninong aso yung nakagat para? Aso ko ho yung Hindi, nakakagat. kaninong aso yung nakagat? Hindi ko rin alam kasi meron ho, sa kapitbahay ho kasi namin. Sana kung para mapagtanggol nyo, sana inalam nyo yung aso para madala nyo yung aso. Yan po yung kumagat kasi nag-describe eh. Oo, tsaka buhay ho kasi yung pinag-uusapan natin. Paano natin masisikmurang hindi magbigay kahit kalahati lang ng pang-inject? Kung hindi man si Jo yun, yung iba mong doon, hindi ba sila makukonsensya kung may nangyari doon sa bata? Kung hindi man lang sila nagbigay kahit kalahati lang, 'di ba? Kung may namatay na bata sa mga aso na 'yan. Mama Carla, human nature kasi, alam dito na attorney. Sa patayan, hindi po siya ang pumatay. Iba po ang pumatay. Siyempre, ituturo mo ngayon yung sino para makatulong ka dito sa ating natin na lumalapit sa atin si ate na tumulong kay John na hindi siya kumagat, tumigil lang sa pagsasalita. Sasabihin, hindi po aso nyo. Tapos wala nang follow-up na, sinong aso? Para makatulong, Ate Jo. Para iligtas yung pangalan nyo, sinong aso? Para mapuntahan Sir, may nyo. nakakita naman po, sir. And kasama ko rin po yung nakakita. At siya naman po ang tanungin natin kung talagang alin po ang totoo. Sige, ayaw niya. Wala naman po kasi ako dun, sir, kasi po ako ay nagtinda po din po ako ng araw na ng itlog. Kaya hindi ko po alam. Kung sino yung nakakagat. Pero kasi, pag napatunayan yon, Jo, na aso mo, magbabayad ka talaga. Alam ko po. Oo. At dapat noon mo ginawa. Kasi kung hindi mo nagawa at aso mo ay irresponsable kang nag-aalaga ng aso at nakakagat yung aso mo at namatay yung bata, maaari kang makulong. Kuya, Alam niyo, parang nature na ng mga Pilipino yung mag-alaga ng pets. Napakaraming mga kakilala ko na sa mga bahay nila merong mga asong alaga na, tinuturing na kapamilya. Sa isang tao na mahilig mag-alaga ng pets, either aso or pusa, dapat nating malaman yung responsibilidad ng bawat isa sa atin. Hindi porke nag-alaga ka, okay na. Meron tayong responsibilidad sa community. Kung hindi natin mapapangalagaan yung mga aso na maiwasan na makalabas ng bahay, lalo hindi natin na monitor, bilangin na lang siguro natin, ilimit natin yung aalagaan natin. Kasi may responsibilidad tayong malaki. Kapag nakakagat yan, malaking gastos, no? So, ang kaso natin ngayon kasi hindi pa po natin na-i-establish talaga ng mga aso niya yung nakakagat. Wala tayong witnesses. Siguro si attorney na magpapaliwanag nun. Pero ang tingin ko lang kasi madali nating akusahan ng iba, lalo kung maraming aso, maraming pusa. Pero ang kailangan dito para mapanagot natin sila, meron tayong ebidensya talaga na kanila
yung nakakagat sa inyong. Ganun pa man, paalaala ko lang sa iyo, Jake, yung anak kasi ay sangayon sa iyo 3 years old nang nakagat ng aso. Parang masyadong napakabata para pawalan natin yung bata na 3 years old na walang nakabantay. So siguro ito isang panawagan din sa iyo at sa mga nanay, sa mga yaya, na kinakailangan binabantayan natin yung mga anak natin. Hindi lamang pinakikinggan, kailangan nakikita natin. Aral na sa atin yan, ha? Maraming salamat, Mama Carla.